siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong mga pagbasa ngayong unang araw ng linggo, na kung saan tayo po ay pumapasok sa GCQ, papasok sa ECQ. Medyo maiintindihan natin itong mga saloobin sa loob ng sa konteksto ng ating mga pagbasa at sa mga pinagdaanan at pagdadaanan natin. Kaya dapat mas aware tayo, mas tingnan natin kung ano ba ang maitutulong natin para medyo mas gumaan yung pagharap natin sa mga quarantine na ito. Isa naman talaga sa pinaka-concern ng mga tao sa tuwing nagla-lockdown ay kung saan kukuha at ano ang kanilang kakainin sa panahon ng quarantine. At para sa mga tao naman na nagiging yung provider, sumasalo ng mga responsibilidad, magiging mabigat ulit ito para sa kanila. Kaya tingnan natin, sabi sa unang pagbasa, si Moises medyo narindi na, nakakarindi na, sabi, parang nakakarindi na yung mga reklamo ng mga tao. Puro na lang reklamo ang mga tao. Ano ba yung nirereklamo ng mga tao? Sawa na sila doon sa pagkain na ibinibigay ng Diyos sa kanila araw-araw. Sawa na sila. So hindi sa wala silang makain, kundi sawa na sila. At ang namimiss nila, yung kinakain nila nung sila ay mga alipin pa doon sa Ehipto. Kaya sabi nga dito, sabi, buti pa sa Ehipto, mayroong isda, may pipino, may pakwan, sibuyas, bawang. Dito wala kami makain kundi mana. Di ba? Hindi sa walang makain, kundi nagrereklamo sila na yun at yun lang. Kaya itong si Moises na leader na naatasan na mag-provide, magbigay ng pagkain,
sa mga tao, medyo, ano ba, yung nabibigatan na rin kasi, di ba, parang yung imbis ng pagpasalamat, mabigat po yung magrereklamo ka pa. Hindi yun sa pamilya po, no? Doon sa mga naiiwanan na sila na lang yung naghahanap buhay, sila na lang yung may kita, naririndi rin po yan kung papaano niya babudgetin yung sisweldohin niya, pambayad kuryente, tubig, internet, tapos yung medyo, yung mga kasama niya sa bahay, parang wala lang, parang pakiramdam na walang pakialam, walang malasakit. Tapos pag may pagkain na, ano ba naman ito? Sardinas na naman, noodles na naman. Medyo mabigat po yun sa pakiramdam ng mga sumasalo ng responsibilidad. Kaya maintindihan din natin yung maging si Moises, sumuko na, nagrereklamo na, pwede, para bang mamatay na lang kaya ako, Panginoon, kunin mo na lang kaya ako, para matapos na itong paghihirap na ito. Pero sadyang napakahaba ng pasensya ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa atin pong ebanghelyo, si Jesus, dito po sabi, matapos niyang marinig ang pagkamatay ni Juan Bautista, yung kanyang pinsan, malapit sa kanya, pinugutan ng ulo, ninais niya sana na pumunta muna sa isang ilang na lugar para at least magluksa, manahimik. Pero nakita niya maraming tao ang umaasa sa kanya. Marami ang naghahanap, marami ang gutom sa salita ng Diyos. Kaya imbis na magreklamo, talagang naging bukas pa rin sa pangangailangan ng iba. Yan ang Diyos natin. Kung ang tao, puro reklamo, ang Diyos kahit kailan, hindi nagreklamo sa atin, kundi mas naging mahaba ang kanyang pasensya. Kaya nga nawa po, sa panahong ito na bumabalik tayo sa ECQ, sana mas tingnan natin yung ano ang mayroon sa atin. Kasi hindi naman talaga tayo pababayaan ng Diyos at kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Yung mga nirereklamo natin, baka pwede natin pag-isipan ulit. Baka pwedeng bawasan na natin. Hindi man lubusang mawala, pero bawasan natin yung pagrereklamo. Alamin mo yung sitwasyon. Nasa isang quarantine tayo na maraming restrictions. So alamin mo, unawain mo, at tingnan mo kung paano ka mas makakatulong. Maganda nga rin po dito sa Ebanghelyo, yung mga alagad ni Kristo nagreklamo. Paano natin mapapakain? Pwede ba pauwiin nyo na lang? Paalisin nyo na lang? Pero ang sabi naman kasi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila. Hindi manggagaling sa kanila yung pagkain, kundi manggagaling sa Kanya, manggagaling sa Diyos. Yeah, so, talagang hindi magpapabaya ang Diyos. Kung aalisin lang natin yung pagrereklamo, mas ma-appreciate natin kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, hindi dahil sa wala tayong makain, nag-iinarte lang tayo sa mga pagkaing nakahain sa atin. Imbis na magreklamo, magpasalamat tayo at tumulong tayo para mapagaan ang buhay, lalo tigit sa loob ng tahanan. Amen.